Ika-25 kabanata ng mga gawa at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Makikita po natin na ito ang patuloy na mission trip ni Pablo. Sa chapter 24 ay nagsimula po si Pablo sa paggugusap sa mga Romanong opisyal ng gobyerno. Ito ay hinayaang mangyari ng Panginoon sa kabila ng kanyang pagharap ng mga ng akusasyon. Nabanggit po dito na pagkatapos ni Felix ay si Festus naman ang naghari sa probinsya. At nais pong itala ni Lucas ang pagyayaring ito. Bakit pagkatapos ng 2 taon ay nagkaroon ng pagbabago sa gobyerno? Iyon ay dahil si Felix ay mayroon pong mga problema. At ayon sa kasaysayan ay ginagamit po ni Felix ang kanyang kapangyarihan upang saktan o kaya gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa mga Hudyo. Kung kaya naman siya ay pinalitan. Si Felix ay hindi po magandang leader. Ngunit sa kabanatang ito, makikita po natin ang napaka-espesyal na bahagi. Sa pagkakaroon po ng pagbabago ng leadership o ng pamumuno, ibig sabihin po ba doon na mapapalaya na si Pablo? Ngunit tututusin ng lahat ay nasa kamay ng Diyos. Kaya ngayong umaga sa kabanatang ito, bibigyan po natin ito ng pamagat. Ayon sa iba't ibang otoridad, pamumuno, tayo ay magpatuloy bilang lingkod ng Diyos upang makita ang kanyang kamay. Sa pagbabago man ng mga pamumuno, maaring sa mata ng tao, wala naman silang problema, ayos lang sila. Ngunit dapat nating makita kung paano ginagamit ni Pablo ang lahat ng ito. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito. Si Pablo ay naikulong na po ng 2 taon, nakadakip na po ng 2 taon. Sinabi po yun sa nakdaang mga kabanata. At sabi naman po dito, si Pablo ay nanatili sa Roma sa kabila ng banta ng kanyang buhay. Paano po hinarap ni Pablo ang lahat ng ito? Matapos ang 2 taon, makikita po natin na ang kanyang sigasig, lalo na sa paglilingkod sa Diyos, ay hindi nawala. Siya ay puno pa rin ng sigasig. Siya ay nanatili sa pagsunod sa Diyos. Kung atin pong ikukumpara sa ating mga buhay, makikita po natin ang mga hindi magandang sitwasyon sa ating paligid. Pagkatapos sa walang dahilan, ikaw ay nadakip sa loob ng 2 taon, maaring sa pagharap po nito ay napakahirap.
Ngunit para po kay Pablo, 2 taon siyang nadakip. Humarap po si Pablo ng iba't ibang mga pagsubok. Ang mundo ay puno pa rin po ng kadiliman sa kabila ng pagpapalit ng mga pamumuno. Kaya naman sa kabanatang ito, hatiin po natin ito sa 2, verse 1 to 12, nandoon na patuloy pa rin ang paghahari ng kadiliman, ngunit Diyos ang pumoprotekta sa lahat. Nakikita po natin sa verse 1 and 2, dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya at pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. Lumapit sa kanya mga punong pari at mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang kanilang reklamo laban kay Pablo. Ang gobernador ng mga Hudyo ay mayroon pong maayos na ugnayan sa mga leader ng mga Hudyo. Sa verse 2, nabanggit na idinulog sa kanila ang reklamo laban kay Pablo. Idinulog kay Festus ang reklamo laban kay Pablo. At sinabihan na siya ay mailipat sa Jerusalem. Ang mga Hudyong ito ay galit na galit kay Pablo. Makikita po natin na 2 taon na si Pablo sa kulungan, ngunit naroon pa rin ang galit ng mga Hudyong ito. At ang kanilang mga akusasyon ay napakabigat na umabot sa punto na sila ay lumapit kay Festo upang siya ay mailipat sa Jerusalem. At dito nabanggit din ang intensyon sa likod ng mga ito. Sabi sa verse 3, dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo. Hindi lamang po nila nais na akasuhan si Pablo, bagkus ay ang nais na tambangan siya at patayin. Kaya ang pagdadala sa kanya sa Jerusalem ay hindi lamang para sa pag-aakusa, kundi para siya ay tambangan. Ito ay mga punong pari na at mga Hudyo. Dito mapapansin natin na tila ang mga punong pari sa mga pagkakataong ito ay ibang-iba sa uri dapat ng punong pari na itinuturo ng Panginoon noong unang panahon. Sila ay dapat natawaging mga maharlikang pari, ngunit sila ay puno ng galit, puno ng poot. Ito ang kadiliman sa mga panahon na iyon. Ngunit si Festus ay isa pong makatwirang tao ayon sa kasaysayan. Kaya naman patuloy na itinala ni Lucas ang mga kaganapan na ito. Sabi po dito, si Pablo ay nakabilanggo sa Caesarea at babalik si Festus doon sa madaling panahon.
Sabi ni Festus, pasamahan ninyo sa akin ang inyong mga pinuno kung totoong may kasalanan siya, saka ninyo siya isakdal. Si Festus ay isa pong makatwirang tao. Sa verse 6 hanggang 8, nagtungo nga si Festus sa Caesarea. Napakabilis niya po sa kanyang pagkilos. Pagkatapos, ay dinala si Pablo sa kanya at kanya pong pinakinggan si Pablo. Nakikita natin dito na si Festo ay sumusunod ayon sa kung anong tama ayon sa legalidad. Ngunit ang lahat ng akusasyon na dinadala ng mga tao ay wala namang katwiran. Pagkatapos sabi ni Pablo sa verse 8, wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo nilaban sa templo o sa emperador. Pagkatapos sa verse 9, nais ni Festo na pagbigyan ng mga Hudyo kaya tinanong niya si Pablo, nais mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Ito po ang kadiliman na kanilang hinaharap noon. Ayon sa kasaysayan, si Festus ay isa pong mabuting leader. Ngunit ang kabutihan po ba na ito ay ayon din sa kabutihan ng Diyos? Maaring ito ay uri ng kabutihan na ayon lamang sa politika. Ngunit mapapansin po natin na si Lucas ay nagsulat nito ayon sa kalooban ng Diyos. Marami sa mga disipulo ang nagtanong kay Pablo at gumamit din po siya ng dunong upang sumagot. Sabi sa verse 11, kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito ay dapat akong parusahan ng kamatayan, hindi ako tututol. Ngunit kung walang katotohanan ng mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila, sa emperador ako dudulog. Pagkatapos sabi ni Festo ay, yamang sa emperador mo gustong dumulog, sa emperador ka pupunta. Makikita po natin dito ang proteksyon ng Diyos. Si Pablo ay patuloy po na humaharap ng mga pag-atake sa nagdaraang mga 2 taon ay nadakip si Pablo. At ang gusto lamang ng mga tao ay patayin si Pablo. Ngunit makikita po natin ang proteksyon ng Panginoon kay Pablo. Pagkatapos si Felix ay nabago. Naroon po ang pagkilos ng kamay ng Panginoon. At si Festus ay naroon din na patuloy na sinunod ang batas ng lupa. Maging sa puso ni Festo ay ang gusto niya ay makuha ang pabor ng mga tao. Kaya sa verse 1 to 10 makikita po natin dito, saan man tayo magtungo sa marketplace man sa mundo, magbabago ng mga pamumuno. Ngunit ang bawat uri ng mga pamumuno ay
ay may iba't ibang inaasahan ang tao kaya palibit-palikid sa kanila. Maaring makikita po tayo ng madaming mga impormasyon, karoon ng mga pagbabago, may bagong leader, at alam po ba natin kung paano ito hinaharap ng mundo? Sa pagpapalit ng mga pamumuno o kaya ng mga leader, makikita po natin kung sa internet, kung ano man ang mga tungkol sa kanila, at may mga pagkakataon na ginagamit po natin kung ano ang nakikita natin sa internet upang sila ay husgahan. Dahil lahat naman ay tila makikita natin online. At marami na po tayong malalaman tungkol sa iba. Pagkatapos ay magkakaroon na ng panghuhusga kung anong uri ng leader sila. Pagkatapos tayo ay mapupuno ng takot. Ito ang uri ng kadiliman na mayroon po tayo. Nais natin na magkaroon ng maayos na leader para magkaroon po tayo ng mas magandang mga pakinabang. Ngunit paano na lamang kung hindi po sila mabuti? Nais natin na sila ay mapalitan. Ang nais natin ay mapalitan sila upang magkaroon tayo ng mas maayos na pamumuhay. Ito po ang kultura ng mundo. Ngunit ngayon, sa chapter 25, hindi lamang po tayo narito upang pansinin kung ang atin po bang mga pamumuno ay mabuti o hindi. Dahil katulad ni Felix, katulad ni Festo, kaya din po silang baguhin ng Panginoon. Dahil hindi naman din tama na kung sa tingin natin sila ay mabuti, ay talagang mabuti na sila. Naway hindi rin po tayo maputo ng puot. Ang mundo ay puno ng kadiliman. Ngunit kung makikita po natin ang posisyon ni Pablo, makikita po natin ang pagtugon ni Pablo. Kanya pong nauunawaan ang kanyang pagkakatawag ayon sa Diyos. Naunawaan niya po ang katotohanan, alam niya na siya ay poprotektahan ng Diyos. Naway magkaroon po tayo ng ganitong uri ng pananampalataya. Huwag po natin ang asahan ng mundo na siyang poprotekta sa atin. Huwag po nating asahan na dahil tayo may mabuting pamumuno, ay mapoprotektahan na din po tayo. Dahil ayon sa katotohanan, dapat po tayong sumunod sa kung sino mang itinatalaga ng Diyos na nasa kapangyarihan. Hindi po ginamit ni Pablo ang kanyang puwersa, sariling kalakasan upang labanan ang sistema. Bagkus ay nagpatuloy lamang po siya sa paggawa ng tama. Hindi po siya umasa sa mga otoridad. Dito makikita po natin ang uri ng pananampalataya na mayroon si Pablo.
ikalawang bahagi, verse 13 hanggang 17. May mga otoridad na mayroon pong kapangyarihan. Nabanggit po dito ang tungkol kay Agrippa at Bernice. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agrippa at si Bernice upang bumati kay Festo. Si Haring Agrippa ay nasa lipi po ni Haring Herod. Dito ay nabanggit po ni Pablo ang kanyang paghirap, ni Festo kay Haring Agrippa. Sabi niya dito, si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pari at mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Verse 22, sinabi ni Agrippa kay Festo, gusto kong mapakinggan ang taong iyan, mapapakinggan mo siya bukas, tugon naman ni Festo. Pagkatapos sa verse 23, kinabukasan dumating si Agrippa at Bernice kasamang matataas sa punong kawal at mga tanyag na tao sa lungsod. Burong karangian silang pumasok sa bulwagan ng hukuman at itinutos ni Festo na si Pablo iharap sa kanila. Verse 24, sinabi ni Festo, Haring Agrippa at lahat ng narito pong lalaking isinasakdal sa akin ng mga Hudyo rito at sa Jerusalem. Pinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agrippa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Sa palagay ko'y hindi nararapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Sa sitwasyon pong ito ay dinala po ni Pablo ang lahat ng mga taong ito, nagtipon-tipon sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi po natakot si Pablo. At sa paraan ng pagharap ni Pablo sa mga namumuno ay ibang-iba po sa paraan po natin ng pagharap. Maaring kung tayo iyon ay punong-puno tayo ng takot o kaya ang nais natin ay ang umaani ng kanilang pabor. Bagkus ay naroon ang pagsunod pa rin ni Pablo sa katuwiran at katotohanan ng Diyos.
Sa iba't ibang bahagi po ng ating buhay ay mayroon po tayong iba't ibang mga namumuno. Sa marketplace ay may iba't ibang mga namumuno. Maaaring may isang boss na magsasabi sa'yo o kaya sa tingin mo ay hindi po sila maaasahan. Ngunit maaaring may mga leader din na sa tingin po natin ay maaasahan. Ngunit sa karanasan ni Pablo, makikita po natin at natin pong matututunan na ang bawat leader ay mayroon pong kanya-kanyang limitasyon. Pagdating man sa pakiramdam, sa mga emosyon, katulad ni Festo at ni Agrippa. Lahat po sila ay mayroon ding limitasyon. Aminin po natin na may mga pagkakataon na mas umaasa po tayo sa ating mga leader sa lupa imbes na umasa sa Diyos. Na umaabot sa punto na hindi na po natin makita ang Diyos. Ngunit makikita po natin sa buhay ni Pablo, nagpatuloy po siya sa paglilingkod, sa pagsunod. Dito naunawaan ni Pablo na ang Diyos ang nagdala sa kanya sa Roma. At paano po siya magdedesisyon? Kanya pong pinili ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang po siya namimili sa kung sinong leader ang kanyang rerespetuhin o kaya kaninong leader siya hihingi ng pabor, bagkus ay humingi po siya ng direksyon mula sa Panginoon. Sa atin pong mga buhay, kahit sino man pong, ano man pong uri ng nabubuno ang ilagay ng Diyos sa atin pong mga buhay, atin pa rin pong patuloy na sundin ang kalooban ng Diyos. Sa marketplace, maaaring sabihin po natin may mga leader, may mga namumuno na hindi naman maayos, hindi maganda. Maaaring ang gusto ng lahat ay ang umalis ang leader na ito. Ngunit sa atin pong pagsunod sa Diyos, atin pong mararanasan na kahit sa kabila ng kasamaan ng mga leader na ito ay magkakaroon pa rin po tayo ng pabor. Maaring sa kabila ng kanilang pamumuno ay naibabahagi pa rin po natin ang ebanghelyo ng Diyos, nadadala pa rin ang kaligtasan sa mga tao, at tumaayon pa rin sa direksyon ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, tayo po ay dapat na huminahon. Kahit anuman pong uri ng mamumuno ang atin pong haharapin, tayo po ay poprotektahan ng Diyos. Sa akin din pong buhay ay magkaroon din po ako ng mga Kristiyanong leader. Pagkatapos, maaring sa pakiramdam po natin, maaring ibang-iba po sila at sila ay mas makatwiran. Ngunit maaring may mga bagay din na kanila pong pinagdedesisyon na hindi pa rin tama. Maaring ang kanilang paraan ng pamumuno ay mapupuno pa rin ng pagrereklamo at hindi patas na pagtatrabaho. Naalala ko nang ako'y nagtatrabaho pa, sabi ko sa wakas, mayroon ng Kristiyanong leader na mamumuna sa amin. May mga Kristiyano din akong katrabaho na masayang-masaya pagdating sa balitang ito. Ngunit pagkatapos ng isang taon ay iba pa rin ang pakiramdam ng marami. Dahil madalas ang akala ng iba kung tayo magkakaroon ng katrabaho na Kristiyano ay mag-iiba din ang kapaligiran. Ngunit dapat po nating matutunan ng isang bagay. Ang panalangin po natin ay hindi lamang na Panginoon magdala ka ng Kristiyanong mamumuno.
Dahil alam natin na kung sila ay sumusunod sa Diyos, tayo din po ay pagpapala. Ngunit wag lamang po tayong umasa sa konsepto na magkaroon ng Kristiyano sa marketplace, magkaroon ng magkristyanong kasama sa trabaho. Bagkus, ang dapat po nating tignan ay ang Diyos na patuloy na mangangalaga sa atin, dahil ang kailangan po natin ay ang pagpapala na mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Hindi ang benepisyo na mula sa tao, hindi ang pabor na mula sa mga namumuno. Maaaring ang panalangin natin, Panginoon, bigyan mo ako ng mabuting leader para ako ay mapalaya. Ngunit nakita po natin sa panalangin ni Pablo, ang nais lamang ni Pablo ay ang mailaganap ang ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos, at mapangyari ang kanyang kalooban. Iyon ang panalangin ni Pablo. Panalangin ni Pablo na ang kanyang buong buhay ay umayon siya sa kalooban ng Diyos. At lumaban ng ayon sa laban na ibinibigay ng Diyos. At doon ay hindi siya magkakaroon ng pagsisisi. Ito ang pinili ni Pablo. Ito ang panalangin ni Pablo. Si Pablo ay hindi nagrereklamo dahil ang nais ni Pablo ay ang lumaganap ang kaharian ng Diyos, magkaroon ng mas madaming disipulo na susunod sa Panginoon kahit anumang uri ng pamumuno ang kanyang haharapin. Gayon din po sa ating buhay, anuman pong uri ng pamumuno ang maharap po natin, sa trabaho man, sa iglesia, magpatuloy lamang po tayo sa pagiging lingkod ng Diyos. Ang Diyos ang siyang poprotekta sa atin. Sa mga sumusunod na kabanata, makikita po natin kung paanong napangyari nga ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay na salita.